Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pilipinas, magandang umaga po. Ako po si Ben Paipon. At Yes. syempre ang ating partner. Kabahagi. Magandang umaga, kabahagi. Ako naman po ang inyong lingkod, Met Sanding Mirion. Muli-muli magsama po tayo isa-isang oras na programang punong-puno po ng mga talakayang may kinalaman po sa nararating na halalan. Ito po yung pagkakataon ng ating mga kababayan na makilatis po ang mga gustong maglingkod sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating bayan. Yes. The coming May 2025 election. Yes. Lalong-lalo na po yung ating mga pang-senador. Ito po yung ating programang Pamumuno 2025. At today, yes. Oo. Tata Ben, invite muna natin ang ating mga kabahagi, bago natin ipakilala ang ating guest na maaga, na dumating ngayong ganda ng yan. ating guest ngayon. Oo nga. Nai-in-love na tuloy ako. Nako, teka muna. Oo, eto na muna. Batiin na muna natin at yung mga kabahagi natin dyan, kung kayo po ay nakikipakinig lang sa mga oras na ito, maaari ho kaming mapanood at mapakinggan sa pamamagitan ng ating mga himpilan, ito mga provincial stations natin, DZTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi. Gayun din sa Mindoro ang DZYM, DWPR Dagupan, DYRB Cebu, DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod, DXOW Davao, DXGC General Santos. Meron din po tayo sa Osamis ang DXOC at syempre sa Cagayan de Oro, DXCO. Lahat po yan ay napapakinggan po ang ating programang Pamumuno 2025. At syempre po, hindi po mawawala ang ating mga tagapanood sa social media. Of course. Oo. Kanya panawagan po namin, pakiusap sa ating mga kababayan na manunood at makikinig dito sa ating Pamumuno 2025. I-like, follow, and share. Yes. Yan. Facebook and Instagram, ganun din po sa YouTube. At sana po, like, follow, and share ang ating Pamumuno 2025. Actually, pwede rin silang mag-comment dyan dahil mamaya, meron tayong pagkakataon ay babasahin natin ang kanilang mga komento. Pwede rin po ang mga katanungan para sa ating guest this morning. Alright, hindi na ako makapaghintay, Mets. Yes, ako We din. have to introduce our special guest for today. Walang iba ko kundi ang how shall I put this? Napaka-active kasi nito sa Very Kongreso. active po ito. Ha? Ito po ay nasa larangan po ng pinilakang tabing. Yun. Okay. Kaya maganda. Showbiz personality. Yes. Yan. Oo. At syempre po mga nagmamahal sa mga OFWs po natin. Tama. Our special guest for today, Met. Yes, welcome natin dito sa programa si Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Hello, Kuya Ben. Net, Yes. good morning po sa Good inyo morning. lahat. Morning. Yes. Alam mo na naiilang ako dito eh. Bakit? Kasi itong guest po natin TV host ito eh. Oo nga Uy, kapatid rin natin sa pamamahayag. Of kapatid sa course, pamamahayag. media din tayo, di ba? Kaya tayo nagkakatugma-tugma. Right. Congresswoman. Yes. Kayo po kilalang-kilala po sa showbiz and sa TV programs. Ano po? And ang programa po ninyo noon ano ba yung unang programa ninyo? Up Close and personal. And with personal. Marisa Personal. Delmar. Talaga. And then, nasundan po yan ng Buhay.
Buhay OFW. Buhay OFW. Yes. Ito po ba ang naging inspirasyon ninyo para itatag itong OFW? Alam mo, tamang-tama yan, Kuya Ben. Naging inspirasyon po sa atin nung sinimulan po natin ang Up Close and Personal with Marisa Del Mar. 10 years po yan. Ito po yung tayo ay nakipagkaibigan sa mga matataas na tao, mga impluwensyang tao, para kahit papano ay magamit natin na makatulong sa ating mga OFWs. Kaya after 10 years ng Up Close and Personal, siyempre mga guests natin yan, one-on-one with the President, Vice President, Senator, Congressman, NGOs, CEOs, Presidents. Ngayon naman po, 10 years, sabi ko sa producer, gusto ko naman Buhay OFW TV. Alam mo, Met, Kuya Ben, sabi, naku, puro problema yan. Bakit yan ang gusto mo? Sabi ko, kaya nga tayo nakipagkaibigan. Ito yung landas para makahingi tayo ng tulong para sa mga OFWs natin. Sila yung mga unsung heroes. Siyempre, yung una, yung producer ko, parang hesitant. Sabi ko, hindi ho, okay po yan. Pagka tayo nalugi ha, isara na natin yan. Alam mo naman ako, fighter. Diba? Yes. Sige po, deal. After 1 year, pag walang nangyari, sarado natin. God is so good. Yung Up Close and Personal with Marisa Del Mar, 10 years. Wow. Yung Buhay OFW TV, sa Action TV International, TV5, 10 years. At in-uplift naman natin, ginawa natin, Kuya Ben, met ng world-class kababayan Yan. sa GMA. 1 year, then pandemic na nun. After pandemic, After pandemic, doon na nagbukas ang landas papunta sa buhay politika. Iyon. Diba? Kaya talaga namang no? alin po ba alam ang na alam ang mas OFWs. matrabaho po? Sa politika o sa showbiz? Showbiz. Actually, ang showbiz kasi, ine-enjoy mo as the days goes on. But the thing is, hindi ako nakapag-enjoy kasi napaka-strict ng mother ko. After shooting, uwi. After shooting, tulog ang gusto niya. Sasabi ng mga kapwa ko artista, Mami, mag-jamming kami, magdi-dinner kami ni Marisa, tumigil kayo. Ganyan. Hindi ba kayo napagod? Pamaywag. May ganun pa. Bantay sarado pala. Bantay sarado. Kaya ang beauty ko, hindi ako marunong ng mga lugar. Wala akong sense of direction. Kasi uwi, bahay, simbahan, grocery lang ang alam ko. Tapos, dito naman sa politika, natuto na ako mag-aral. Dati mga news na pinapakinggan ko, puro artistang buhay, artista news. Ngayon, puro batas. Ngayon, may reading glass na ako. Dati wala akong reading glass. Kakabasa na mga. Kakabasa. Sabi ko nga Gagawing sa batas, sa COS ko, si Chief of Staff ko, pwede ba laki-lakihan nyo yung mga font? Pwede gawin yung bold? Magmamagnifying glass pa ba ako dyan? So, yun, talagang aral. Kasi pag tumayo ka bilang Assistant Minority Leader sa Congress, pag tumayo ka at hindi mo alam ang topic at issue na ihahayag mo, magmumukha kang katawa-tawa. Nako, Sa dami ng matatalino sa Kongreso. Ibubuka talaga doon. Ibubuka. Pag nag-interpolate sa'yo at hindi mo nasagot, umupo ka na. Ibig sabihin, hindi mo na kaya. Yes. Kaya hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede doon. Laban tayo, di ba? Kaya sabi ko, nakakatuyan, Kuya Ben, Met. After the State of the Nation address ng mahal nating Pangulong President Bongbong Marcos noong July 2022, after 2 weeks, nag-privilege speech na ako. Doon, privilege speech, 2 weeks pa lang, bagito, rookie, baguhan, unang pasok ko, artista lang to, television host lang to, ulo hanggang pa. After nung nag-privilege speech tayo, friendship ko na sila. Nasindak sila, no? Sabi, may ganito. Tama. This is good because alam po ninyo mga kabahagi, ang ating special guest for today, si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. In her first few days or few months in Congress, naipasa na po niya yung tinatawag na Magna Carta for OFWs. Yan ang Can talaga you imagine that? Magna Carta for OFWs. Congresswoman, please tell us. Pero teka muna, bitin muna natin yan. Kasi kumakaway-kaway na, sandali lang. Kasi napakagandang na naipasa niya
itong Magna Carta for seafarers na ito, Yes. no? Pero, saglit lang, Tata Ben, dahil magpo-pause muna tayo for a Dali-dalian mo break. kasi. Excited na. Excited na. Oo, mga Huwag Tata Ben, kabahagi. Kuya Ben. Oo, sa mga kabahagi. Pero I deserve that, ha, Of course, Congresswoman? Kuya Ben. Kuya Ben. Alright. Oo. Sige, so magbe-break muna tayo sandali at pag-uusapan natin yung interesting issue na yan. Ha? Mga kabahagi, walang bibitiw, tutok lamang dito sa Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. At kanina po, mga kabahagi, nabanggit po natin yung unang batas na ipasa sa pamagitan po ng ating special guest for Talagang today. nag-champion ito Ito po, ha? champion po sa tinatawag na Magna Carta for Filipino Seafarers. Yes. Yan. Yan. All right, Congresswoman, can you tell us more about this one? Yes, thank you so much. I'm very lucky at ako naman po ay naliligayahan at ang buong team ng OFW Party List dahil nung sinabi nila sa akin kung pwede ho, wag tayong mag-expect too much. Being 320 po kami noon na mga kongresista, everybody's filing their bills, everybody's Yes. filing their resolutions. Wag po tayo mag-over-expect. Baka po ang isang batas, long shot yan para sa atin. But ako nga, sabi ko nga po, dahil sa tunay na pag-aaral natin, nalaman natin ang problema ng mga manlalayag natin, ng ating mga Filipino seafarers, tinutukan po natin na magkaroon po tayo ng Magna Carta for Filipino Seafarers. Naging Republic Act number 12021 na po ito. Ano pong ibig sabihin nito? 65,000 na mga seafarers po natin ay nabigyan na nating muli ng trabaho. Wow, Meaning dami. 65,000 mga pamilya ang maligaya na naman pumuli Yes. dahil hindi sila tinatanggap ang kanilang mga Filipino certificates ng European Union before dahil sa issue ng STCW. Anong ibig sabihin nito? Standard Training and Certification na mababa daw yung mga modules, mga training, etc. Low quality, oo. Low quality. Ay nako, nagpa-policy dialogue po tayo, nagpa-committee hearings tayo, inilabas po natin yan sa plenaryo at sinabi kong anong gagawin natin? Ayusin natin ang ating mga probisyon, ang ating mga batas upang sa ganun ay pakinabangan ng ating mga seafarers dahil napakalaki po ng remittances ng ating mga seafarers. Ano nakapaloob sa Magna Carta for Filipino Seafarers? Unang-una po, nagkaroon po ng tama na pagsasanay kasama ang Marina, ang DOLE, ang DFA, nakipag-usap din po tayo. Ganun din po, kinakailangan to right to immediate information. Yes. Ang kanilang immediate family kung magkaroon po ng aberya, Yan, abuso, o wag naman mangyari, marami tayong seafarers na nawawala na lang, passed away, na hindi po agad maiuwi, hindi agad maparepatriate. Meron di po kasi silang tungkol sa kanilang kalusugan. Kinakailangan sa loob ng kanilang mga barko, cargo ships, whatever, kaya cruise ship yan, kinakailangan may medical assistance handy at all time. Meron din po silang karapatan to self-organization at ganun din po may karapatan sila na maribisa ang kanilang mga kontrata. Kung sakasakali na ang kanilang mga kontrata ay hindi nasusunod, kailangang ibigay nila ang kanilang mga question, iparating po sa Department of Migrant Workers, sa DOLE, sa OFW Party List, para po matugunan natin sila. Ilan lamang po ito sa napakaraming mga karapatan na inilagay po natin sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Pagka Ayan, sinabing oo. OFWs, pareho po ba yun, Congresswoman? OFW o Overseas Filipino Workers? Land-based ka or And ano? then yung mga Oo. seafarers. Yes. Yes. Ito po bang Magna Carta for them? Ito po para both. Both. Ang Magna Carta for Filipino Seafarers natin ay para sa land-based at para sa sea-based. Sea-based. Though mas maraming apektado sa sea-based. Kasi Oo. ito po 'di ba yung mga Sahuti, yung mga rebel, mga pirates, Yung mga na ano sila, no? tawag doon, yung nahuhuli sila, Yeah, na hostage. hostage. Ayun, Oo. na hostage. Kaya mas marami po
ang mas nakakatanggap ng benepisyo dahil dito. Kasi ngayon, strict yung implementation natin na immediate. Ang Department of Foreign Affairs and all the other agencies at OFW Party List po ay pinatatawag sa DFA para pag-usapan itong mga nangyayari at status sa ating mga hostages na nangyayari po sa ating mga laot. Tama, Alright. oo. At, Senadora, Thank mas you. maganda God yun. is so good. Claim na natin yan. Positivity ba? Diba? Oo. Gusto ko lamang pong tignan po ang lagay ng ating mga OFWs sa ngayon. Ano po? So many things have been happening with them. And marami po sa kanila ang umuuwing bangkay Naku po. dito po sa ating bansa. Yan ang nakakalungkot. Recently, may mga cases po ng mga murders of Filipino workers Yeah. galing po sa Kuwait. In particular, Kuwait mismo. But there are other areas where there are OFWs na nangyayari din po ito. Mostly Middle East, Opo. Middle East countries, Ano diba? po Hong ang, Kong. how do we monitor this? Paano po natin mabibigyan ng proteksyon ng ating mga OFWs? Alam mo, Kuya Benmet, ang totoo yan napakalaki ng problema when it comes to mga Middle East countries natin. Hindi ko naman sinasabing Kuwait lang, Middle East countries. Yeah. Kasi ito yung pinakarurok ng punupuntahan ng ating mga Yes. OFWs. Kumbaga milyon-milyon. At dahil po, kailangan po nating mapalakas yung dito pa lang po sa pre-orientation seminar natin, kailangan maging knowledgeable na sila. Kailangan maging equipped na sila sa knowledge, doon po sa kultura, sa relihiyon, sa do's and don'ts ng mga bansa na pupuntahan nila. Para naman po, kasi minsan binabaliwala natin yung mga pre-orientation, hindi po dapat yun. Minsan tinutulugan lang natin kung anong ginagawa Basta mag-comply natin. lang sa seminar Mag-comply lang, diba? Oo. Pero hindi. Please lang po, ang mga pre-orientation seminar natin ginagawa yan para sa inyong proteksyon. Kailangan malaman nila kung anong kanilang karapatan, ano ang kinakailangan nilang gawin kung magkaroon ng problema. Ang first defense niyan agad konsulado Yes. o embahada. Oo. Nandoon naman po yung mga labor attaché natin, mga migrant workers office mula sa mula sa Department of Migrant Workers at OWA. Yan po ang first defense. Karamihan po sa kanila nakaka-connect sa social pages ng OFW Party List natin, nakaka-connect sa ating opisina, kaya po natutulungan natin. Buti na nga lang po may social media na ngayon. Oo, mabilis Malaking na. bagay, mabilis na. Pangalawa, kinakailangan po yung ating bilateral labor agreement ay mas mapalakas. Oh. Meron po tayong mga bilateral labor agreement sa ibang bansa, pero wala po masyado sa Middle East. Kung saan nandun- Exactly, that is what Yun ang I'm mahirap. trying to... Pero, Yes. di ba, how about yung Yun. mga polo natin doon? Yes. Mga yung, polo. Yung bilateral labor agreements natin, wala tayo sa Middle East. Okay. Samantalang nandun ang napakaraming OFWs Yes. natin. Oo. Exactly po. Exactly, Kuya Ben. Oo. Yan ang tinututok mo. Oo. Ngayon, ang ang mga migrants natin, dapat makipag-usap. Huwag po kayong matakot sa mga labor attaché natin, sa mga migrant workers office natin, sa embahada, kasi yan po unang tutulong sa inyo bago kayo makarating sa amin. But the thing is, meron pong matibay na ugnayan ang OFW Party List sa Department of Migrant Workers, sa OWA, sa DFA for an immediate repatriation Yun, if needed. mabilisan. If Oo, needed. Opo. In 1 week, in 3 days, in 7 days, nakakapagpa-uwi po tayo. Modesty aside, nasa 100 na po ang napauwi ng OFW Party List with the cooperation of our government agencies. I see. Oo. Ngayon po, yung bilateral labor agreement, kailangan strict implementation, magkaroon ng ngipin. Kulang po sa ngipin. So, yun yung sinasabi natin. And also, Kuya Ben, Matt, yung tungkol sa ating legal assistance. Marami pong nagkakaroon ng problema. Kaso, hindi alam kung anong Nakakulong, gagawin. walang kumakausap. Nakakulong. Yan. Meron po tayong binigay na malaking pondo sa Action Fund ng Department of Migrant Workers para gastusin. Magagamit po nila yan for free legal assistance at mabigyan po ng mga interpreter. Meron po tayong mga ine-employ ng mga local sa iba't ibang bansa
para mag-interpret ng mga batas sa kanila at makatulong sa mga legal assistance natin. Yung local po natin, mga half-half Filipino na yan eh. Yung iba naman po, matagal na na nandun. Kaya nakakatulong sila, mga fluent na sila when it comes to that. Ang kailangan kasi dapat alam nila kung anong karapatan nila, pero hindi eh. Maraming hindi po nakakaalam, kukunin ng passport, eto atin-atin lang, kukunin ng passport, hindi makauwi, hindi ma-repatriate dahil walang passport. Oo. Binulungan po natin ang Nasa department. employer. Nasa employer. Kasi sinasabi, hindi ka basta-basta makakaalis kasi ang passport nasa akin. Yes, diba? yes. Ganun ang Wala ginagawa. silang magawa, takot eh. Ibibigay ang passport. Ang passport po, government ang may-ari niyan. Diba? So, hindi nila dapat kunin. But, binulungan natin si DFA, Department of Foreign Affairs, Secretary Manalo. Secretary, anong gagawin natin sa ating mga kababayan, mga OFWs? Walang passport, may binulong sa atin, di ba? Yan ang sinabi ko sa host countries na pinupuntahan natin. Yan ang gagawin nyo. Para magka-passport kayo, hindi ko pwedeng sabihin on air. Baka tayo secret. Ibulong nyo na lang sa amin mamaya. Secret, di ba? Kuya Bennet. Okay, so hindi nyo na itatanong, ako ay rin, no? May bahay din ng isang seafarer. So going back dun sa mga binibigyan yung assistance, no? Sa ating mga seafarers, no? Paano naman yung mga benefits na pwedeng, let's say, meron ba kayong pwedeng itulong if ever nagkaroon ng problema ang pamilya ng mga seafarers and even the OFWs, kahit yung mga nasa land base? Oo. Ay, marami po tayo na itutulong sa mga pamilya ng mga OFWs natin o mga seafarers natin. Unang-una, ang OFW party list po ay meron tayong mga medical assistance. Dito po yung mga healthcare. mga healthcare. Ito yung mga DOH accredited hospitals or kung private hospital man to, basta meron po silang MOA with DOH. Marami po tayong mga educational assistance. Ang hospitals po natin, nilalagyan po ng OFW party list, Luzon, Visayas, Mindanao hospitals. Nationwide. Yung iba may private hospitals. Kasi po, ang OFWs natin and their families scattered sa buong Pilipinas. Miski pag abroad, tatawag sa atin, nasa UAE kami, nagkaroon ng disgrasya yung kanyang anak, buti na lang nasa town hall meeting siya. So yung po, nabigyan po natin ng tulong. Ayan, i-continue po natin yan kasi ang dami nating mga dapat bigyan ng pagkakataon, diba? Tama yan ko. Marami pang mga benepisyo para sa ating mga OFWs and their families here in the Philippines. Hindi po pwede yung mga OFWs, yung mga nagtatrabaho lamang. Pati po ang kanilang pamilya dito are well taken care of. Definitely. Ayan, Definitely. So mga kabahagi, please stand by. Marami pa po tayong pag-uusapan with our special guest for today, si Congresswoman Marisa, soon to be Senator. Marisa Del Mar Magsino. Pagkatapos po ng ilang mga paalala, sandali lamang po. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Sa susunod na eleksyon, pang-senadora na po ito. Pero OFW party list muna tayo ngayon. Pero OFW party list muna ngayon. Yes. Kaya my apologies also mga kabagi. Ikaw naman, nasanay kasi ako dun sa unang... Excited. Unang dalawang guest po natin the other day and yesterday. For senatorial candidate. Pang-senador po kasi. Ngayon mga kabahagi, OFW party list. Pangalawa. Pang-congresswoman. Second term. Second term. Yan, Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kabahagi sa second Balikan half. natin yung benepisyo. Yes, yung diba? benepisyo. Okay. Kuya Ben Met, okay. Siyempre, number 83, OFW party list po tayo for second term sa Kongreso. At ang excited po kasi si Kuya Ben, gusto niya na akong maging senadora. Sa susunod, patingnan natin. Anyway, thank you for that. Ang ilan po sa ibang benepisyo pa po na pwede nating ibigay mula sa OFW party list. Nabanggit ko po kanina yung ating health,
medical Yes. assistance sa Luzon, Visayas, and Mindanao na mga hospital po natin. At kung tayo naman po DOH accredited hospital, sa MOA, pag may memorandum of agreement with the private hospital, pwede rin po tayong magbigay ng medical assistance ng mga guarantee letters natin. And mind you, tayo po, kung kinakailangan po mga operasyon, etc., na mas kailangan po mas malaki na Opo. medical assistance ay ginagawa po ng OFW Party List. Wow, Wag naman po oo. lahat sana, pero nagbibigay po tayo ng 200,000, 300, 500,000, 700,000 kung kinakailangan dahil operasyon. Kaysa po mas stress, lalong hindi gumaling, Yan. binibigyan natin yon. Pero syempre po, yung iba, unahin po kasi nung una po, 3 months lang naubos na natin yung Tama. medical assistance natin kasi sobra pong, nga Yes. po, wala akong limit. Ngayon, sabi ko, sige, unahin po muna natin yung OFWs, their families, our members, then baba ulit tayo. Kasi tayo po, ang OFW stands for One Filipinos Worldwide. Kaya lang po, most abused, most vulnerable, victims of illegal recruitment, victims of human trafficking are our beloved OFWs. Yes, Kaya oo. yung po ang natututukan po natin. So aside from the medical assistance, meron po tayong mga educational assistance. Meron po tayong burial assistance. Ang OFW Party List po, on a personal capacity, ng Buhay OFW Foundation is giving livelihood assistance or our LAGO. We're giving 20,000 in cash to start up SME, small medium enterprises. Pwede dyan kung yung Ito mga po ba isa pang pamilya? nag-repatriate. Pwede po. Pwede yung mga po. pamilya ng OFWs Pwede. na nandito sa atin. Yes, Yes. pwede po. Ito Oo. po ay nagsasubmit lang po sa OFW Party List office natin ng parang simple na feasibility study. Anong negosyo ang gusto niyong pasukin? Oo. Bibigyan po muna natin ng 20,000 cash. We did that, kailan ba natin ginawa? September po, sa isang Impact Awardee event ng Buhay OFW Foundation. We have given 20,000 pesos in cash on a personal Pwede na, capacity pang simula. ng foundation. Ngayon po, lumalago na po. May nagbabasket, may nagti-t-shirt printing, merong nagbe-bakery, merong nagbe-pastry. So, we're very happy at minomonitor po natin ito monthly kasi pag hindi po nila inayos, ay wala nang kasunod. Tama. Pero kung inayos nila, pwede pang may kasunod. At least nakikita diba? natin, lumalago Yes. din ang kabuhayan Yes. ng mga pamilya ng mga OFWs. At ang OFW party list natin, Kuya Ben, tumututok po sa mga different agencies para masigurado na ang repatriation, reintegration, yung meron din po tayo mga mental health seminars and trainings. Meron din po tayong financial literacy seminars and trainings via Zoom or face-to-face. We are doing that to be able to help Yes. expedite yung awareness sa ating mga OFWs and the families left behind. And then we are going around different schools, universities para po magturo ng mental health. Ang mental health, hindi lang po pang overseas, sa tayo pong lahat. May mental health. Pati po yung mga pamilyang iniwanan ng ating mga OFWs. Pati po yung mga diplomatic employees ng ating mga DFA, pinapunta, finance. no? Lahat sa po iba't yan ibang bansa. problematic. Hiwalay sa pamilya. Yan, Walang oo. nakakausap na mga mahal nila sa buhay, buti may social media. Uy, na. nabanggit niyo yung mga hiwalay sa pamilya. Oo, natutulungan niyo ba yung mga hiniwalayan? Ha? Kasi iniwan. May storya Naku, ako maraming ganyan. Di ba Marami. nangyayari? Kuya Oo. Ben, wag ka tumawa, Met. Alam mo ba, ito hindi Oo. hindi magandang storya, pero meron po akong isang factory na pinuntahan. Nung kinausap ko yung ating mga factory workers, meron pong isa dong umiiyak. Yung may-ari ng factory, kinausap ako. During pandemic po, ito ma'am, tulungan nyo naman po dahil 40 years na po yung kanyang asawa sa Saudi. Tagal na. Diabetes. Opo. Wala na pong trabaho kasi driver siya. After nung kanyang work, nag-sideline, nakabangga. Nako. So, nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng utang na marami, 'di ba? Sa mga patong-patong na interest ng utang. Pinakiusap po sa akin. So, sabi ko, sige po, gagawa natin paraan pag tayo po ay napaupo. God is so good. Tayo po, nung first year ng pagkakaupo natin sa Kongreso ng OFW Party List, Yes. napauwi po natin. Salamat. God is Nakauwi so na. good. Nakauwi. Salamat. Opo. But, imbis na magandang celebration, Kuya Ben, Met, ang nangyari, iyakan. Bakit? Oh. Meron po tayong, sorry po
ahensya po, nag-email. The first wife arrived earlier Ayan na. last week. Ayan na, Eto my na, first nakuha wife at mo na, my second first. wife. Paano tong wife na umiiyak sa akin? Oo, humingi pa ng So, tulong. ngayon, bakit nyo pina-email mo? Hindi ho natin na-control kasi lahat po ng ahensya, may CC yan di ba? Yes, Pati oo, yung copy recipient, furnished. binibigyan namin ng mga database ng recipient, taka-recipient. Pumunta akong, maraming salamat po na pauwi niyo ako. Payat na payat. Oo. Bakit ka kasi nagpakasal? Ma'am, pag hindi po ako nagpakasal, hindi po makakauwi yung Filipina. Sana nagpaalam ka sa asawa mo. Naku. Kung tinanggap, na-explain mo. Nasaan Yan. na ngayon yung woman natin? Oo. Nasa probinsya na daw. Pwede ho ba mamagitan kayo? Naku, sobrang personal na yan. Kaya nga. Hindi na pwede. Marami tayong ganyan. Oo, ha? Marami Ayan. tayong ganyan. Meron nag-PM tuloy sa akin, napaka-chikadora ka daw. Ayan si Karen. Coming from the heart. Ay, oo naman, di ba? Speaking from the situation Yeah. sa mga OFW families, Yes. siyempre, ha? Pero, Oo. Ayan. Congresswoman, Opo. sa ngayon po ba, gaano karami ang mga OFWs natin? Ang ating, Sa buong mundo. mundo. Yan. Ang oo. ating pong database na legal, Yes. okay, more or less 2.4, 2.5 million na OFWs, yan po yung may dokumento. Pero, yung wala pong dokumento, all over, kasama na migrants, kasama na po itong documented, almost ang ano natin between 10 to 15 million ang OFWs natin or Filipinos natin or migrants natin all over the world. Worldwide. Naku. Worldwide. Ang dami, Kasama na yung no? mga TNT, mga walang dokumento. Oo. Uy, speaking of TNT, meron bang aksyon ang inyong tanggapan or even yung government natin? Kasi tatabin, balita ko sa Estados Unidos sa ngayon, maraming mga kababayan natin ang mga TNT na hindi nakakalabas ng bahay. Yes. Hindi sila nakakapagtrabaho for months already after Actually, hinahabol sila ni Trump. Yun nga. Ha? Dahil, You said it. Diba? Kaya gano'n na natatakot sila na aarestuhin sila. Ano po ang aksyon ng gobyerno dito? Ganito po yun. Naniniwala tayo na ang gobyerno naman natin with our beloved President Ferdinand Bongbong Marcos ay napakaganda naman po ng relationship, political and bilateral relationship Yes. sa Pilipinas at US. At napakaganda na ang feeling ko naman po, hindi naman po para api-apihin ang ating mga Filipino. I definitely they will be given a fair chance na magkaroon po ng makataong treatment na may dignidad, na may respeto. At alam naman po natin, may mga proseso rin po na ginagawa. Hindi naman po basta paaalisin lang kayo. Meron po tayong mga proseso at yan naman po ay pinopost din natin sa ating social media account para po makatulong po sa ating mga kababayan, sa mga immigrants or sa mga Pinoy natin na nasa Amerika. Huwag po kayong basta matakot. Sumangguni po kayo sa ating mga embahada, sa ating konsulado para po matugunan ang inyong mga problema at mga issues at tayo naman po ay ready to give a helping hand at any given time. Yes. Mukhang nararamdaman ko, Congresswoman, you are very much satisfied and contented with what you are doing for the OFWs. I definitely. Di ba? The satisfaction, the passion is there. Yes. And I'm very happy dahil yung hard work ng buong team po ng OFW Party List ay talaga naman po namumulaklak. Kumbaga, hitik na hitik po yung first term natin. So gusto lang natin na ipagpatuloy muli ang serbisyo, mga programa, advokasya na naumpisahan natin. That is what I'm going to ask you now. Yes po. Ano pa ba yung mga hindi mo nagawa Yan. na gusto mo pong ipagpatuloy nitong second term because you are fighting for the second term? Yes Yan, ano po. po? Yes. Opo. O ano pa ba yung mga gusto nyong gawin? Unang-una po, gusto nating ipagpatuloy yung ating pagsugpo sa mga illegal recruitment dahil marami na po tayo napasaradong recruitment agency, not because gusto natin, kundi yan po ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga gobyerno natin po, ng mga agencies, even sa mga TV shows pa lang po natin, nakapagpasarado na po tayo. Yung ating pong pagsugpo sa human trafficking, kung saan ang inyo pong likod, ang chairwoman ng anti-trafficking OFW movement or ATOM that was founded 2017 at kasapi po natin yung 20 biggest organizations
organization ng ating bansa. Like PCCI, Chinese Chamber, NRIA, marami po tayong, pati po mga Rotary, lahat po yan ay kasama po natin. Ngayon po, tayo po bilang nag-iisang lone representative ng OFW sector sa Kongreso, gusto po nating palawigin pa ang mga karapatan at mga welfare ng ating mga OFWs, ganun din po ng ating mga seafarers, hindi lamang po sila kundi pati ng families left behind natin. At yun po ay tututukan natin kasama pa po ng ibang mga programa natin, tutuligsain natin yung pagsugpo sa balikbayan boxes na wala na pong tigil na yearly na lang ay problema na po yan at marami pa pong iba. Yan. Alright. Naku, ang dami ha. Kaya talagang dapat bigyan natin ng pagkakataon pa. 'Di ba, no? Na may Second pagpatuloy term. ni Com. Second Yes, Second term. oo. Pero after the second term, senadora na yan. With your help and support. Meron tayong mga OFW sa Hong Kong, sabi niya, OFW party list ko yan. Yeah. Diba, Of Unomaki? course. Oh. Number Alright. 83, isa lang po ang pwedeng Yes. iboto. Okay. Alright, mamaya Sige. po, ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan Yan. sa ating pong Congresswoman. Uy, mga questions ha. OFW Pwede yan, party mamaya. list, no? Thank Mamaya. you po. Yes. Mamaya po, pagkatapos po ng ilang mga paalala. Stand by, please. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. A few minutes remaining dito po sa ating programa, Congresswoman. I'd like to go back to Kuwait. Opo. Kasi po dito, merong mga OFWs po natin na inuwing bangkay. And despite the fact that talagang sumusunod naman po sila sa mga reglamento ho natin dito, pagdating po doon, hindi nila kilala yung mga amo nila, kung minsan talagang may nangyayaring hindi tama. And there is a proposal now na iban muna natin ang deployment ng mga OFWs sa Kuwait. Tigil. What is your stand here? Well, Kuya Ben, Met, ang ating pong personal na opinion, medyo napakahirap yung sinasabi natin. Kung ako personal, gusto ko magkaroon ng deployment ban. Pero, ang ating pong mga OFWs, para po sa kanila, buhay ang pag-a-abroad, lalo na sa Kuwait, na malaki po ang sweldo. Kasi yun yung hinahabol nila, malaki ang sweldo kumpara sa ibang bansa. Pero ang sabi ko nga po, mga mahal nating OFWs, ang importante po buhay natin. Kinakailangan po, bago po kayo pumunta sa isang bansa na ito, siguraduhin natin ang OFW party list, pwede nyo pong i-contact, makipag-ugnayan kayo sa amin para ma-check natin kung tama ba ang inyong recruitment agency. Mamaya, fly-by-night yan. Illegal ang recruitment agency. Meron po tayong mga listahan sa DOLE at sa Department of Migrant Workers kung saan ma-check natin ang mga kumpanya na talagang pwede po ninyong pagkatiwalaan. At marami rin po tayong mga recruitment agency na pumupunta sa atin na nagsasabi na, ma'am, kami po ay legal. Pwede nyo pong ma-check ang ating mga ating experiences, mga pinagdaanan, mga napapunta natin sa iba't ibang bansa para po malaman ninyo na kung may pupunta po sa inyo mga OFW, kami po ay ready na tumulong sa kanila. Ayun. Number 2 po, kinakailangan na alamin natin ang ating sarili, kaya ba natin? Karamihan kasi, Kuya Ben, Met, marami ang pumupunta pag na-homesick, gusto nang umuwi. Pag na-homesick, nagka-mental health, nakakapag-isip ng hindi tama. I see. Oo. Hindi ko na isahin yung mga Nade-depress istorya, kasi. nade-depress. Oo. Plus, kung minsan, pupunta ka, hindi ka ready. Hindi mo alam ang kultura, hindi mo alam ang lingwahe, yung simple na greeting, hindi mo alam, yung mga do's and don'ts, hindi mo alam, pagbubukas sa mga machine, yan tinuturo po lahat yan sa atin, sa ating pre-orientation seminar. Ngayon po, sa ating personal na opinion, for as long na alam natin na kaya natin tatag ng puso, karapatan at ang isip natin ay talaga nakadestined at sigurado na kaya natin magtrabaho, kailan maging matatag tayo. Magkonsulta tayo sa embassy, paalam na nandun kayo sa embahada. Huwag po kayo matakot kasi yung iba, walang legal document, natatakot. Mali po yun. Kahit po kayo ay illegal, hindi ko sinasabing huwag kayong, dapat kayo mag-illegal, pero hindi po kayo ikukulong na embahada at
ng konsulado. Yan Yes. po ay para proteksyonan kayo at may pakikipag-usap po ang OFW party sa ating mga embassy, sa ating konsulado, na kayo po ay pro-proteksyonan. Kung kayo Yan. po ay hindi po proteksyonan, ipaalam nyo po sa atin ang ating OFW Party List FB pages, YouTube, at ang ating opisina sa Ayala Mall, Manila Bay, on the 4th floor, Macapagal, Parañaque. Tutulungan po namin kayo. Yan. Okay. So, ito kung merong mga rito, bago yung ating final question, merong ipinahatid sa atin dito ng mga komento and even questions. Saglit lang. Corina Letaba, sabi niya rito, kung hawak dun niyo po ba ang OWA, ba't ang bagal po maibigay ang cash assistance sa anak ko? Naku, si Corina naghihintay hanggang kailan pa ba yan? Kailan ba yan? Oo. Miss Corina, unang-una po, ang OWA po ay pinatatawag po natin sa Kongreso. Meron po tayong pakikipag-ugnayan sa kanila. Ipaalam nyo po sa ating OFW Party List, sa ating OFW Party List FB page. May mga social media account tayo. At mamaya iiwanan ko kay Kuya Ben at kay Met ang ating po mga direct line para po kung kayo po ay magbibigay po ng inyong mga concern sa Pamumuno 2025, direkta rin po nila na ibibigay sa atin. Biglang binigyan sila ng trabaho, no? Net, Kuya Ben. At na makakaasa Our po kayo. pleasure po. Thank you. Makakaasa po kayo na mabibigyan natin agad ng aksyon ang inyong pong concern, Corina. Wow. Ayan, Ayan Sige, Michael Dada. Cruz, ano ang mga plano ni Congresswoman upang isama ang mga bumabalik na OFW sa lokal na workforce at komunidad? Yes, nako, magandang tanong yan. Unang-una po, kinakailangan na pagbalik po nila dito, susuportahan po ng OFW Party List with our different agencies ang kanilang reintegration program. Opo. Para po matuto rin sila ng kanilang mental health, para sa gano'n magkaroon ng mga seminars and trainings para maging adept na naman po sila sa bagong Pilipinas dahil sa tagal nila na nawala. 'Di ba? Edukasyon to continuous education for counseling, for Yes. social reintegration. Kasi hindi ko na alam to, hindi ko na alam pumunta doon, ano na ba nangyayari dito. Tutulungan po namin kayo. Ganon din po, napakaganda po ng cooperation ng OFW Party List sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. At dahil po dito, wag po kayo mag-alala, sumangguni po kayo sa atin. Kayo po ay ano din natin sa mga job fairs at mga trabaho na pwede nyo pong pasukan na aakma sa inyong mga abilidad, Wow. edukasyon at kultura na alam po ninyo. Congresswoman, Ayun. palagay ko napapanahon na po na sabihin po ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayon. Marami po mga comments pa dito. Ha? Opo. Yes, Hindi oo. po mauubos-ubos ito, Met. No, ha? Correct. Pero bago tayo maubusan ng oras, gusto ko pong sabihin po ninyo sa ating mga taga-subaybay, bakit po kayo iboboto? Ayan. Bakit? Yung OFW Tama. Party Yeah. List, ha? Okay. Ayan, Bakit particular. iboboto? Mm-mm. Unang-una po ang inyong Congresswoman Marisa Delmar Magsino ng number 83 OFW Party List. Bakit niyo po iboboto? Tayo po ang tunay na nagseserbisyo, tapat na nagmamahal sa inyo, 2 dekada na po ang nakaraan. Mula sa ating pagiging artista, television host, tayo po ay nagtatag ng Millicent Foundation, Buhay OFW Foundation for 20 long years na hindi ko po alam na tayo ay papasok sa politika. Sino po ang naghikayat sa atin? Ang mga natulungan natin, mga napaopera natin, nabigyan ng edukasyon, mga nakapagbigay po tayo ng tulong, ang mga pamilya na ayaw po tayong tigilan at naniniwala na tayo ay makakausap kahit nakaupo sa Kongreso, na hindi po tayo magbabago dahil tayo tapat, sincero, loyal, honest, at hardworking. Itutuloy ko lang po ang mga programa para makatulong sa inyo. Ang inyong mga karapatan, ang inyong mga welfare ay aalagaan natin at susuportahan. Dahil ang aking pong pangako, kung ano man po ang pinagsamahan natin, pinangako ko po, first, bibisitahin kayo sa inyong mga host countries. Ginawa ko yon on the first term. 11 countries po ang ating pong binisita at sasabihin ko lang po, yan po ay pagbisita sa ating personal na account. Hindi po Kongreso ang nagbayad dito. Para alam nyo lang po, ticket lang po ng economy at isang hotel ang ibinibigay sa isang congressman. Kung may mga kasama ka, kayo na po ang personal na gagastos. Paano po ako nakagastos? Tayo po ay businesswoman na bago pa po tayo pumasok sa politika. Pangalawa,
tayo po ay dapat niyong iboto dahil tayo po ang tunay na boses ng mga OFWs. Ano po ang sabi ng mga kongresista, ma'am? Kung Marisa, ngayon lang po naririnig ang OFW sa Kongreso. Hindi po namin alam na 37.2 billion US dollars ang remittances. Sa peso po, 2.7 trillion. Mas malaki pa sa isang ahensya ng gobyerno na ibinibigay na budget. And that's the very reason why the OFW remittances is the very backbone of our economy. Pangatlo, ang OFW party list po ay wala pong maskara. Kung ano po yung nakikita nyo, ito po yun. Walang, kung itim-itim, pula-pula, white-white. Hindi po tayo plastic dahil hindi po ako politiko na tao. Ngayon lamang po tayo pumasok sa politika with a clear conscience na ako po ay magseserbisyo at wala po tayong ulterior motive. Tuloy-tuloy lang po ang advokasya na pinagsimulan natin, Magna Carta of Filipino Seafarers, tayo po ang principal author ng internet voting, 116 na mga final po nating mga bills for and resolutions, almost 100 na rin po ang co-author na naging batas na. Tayo po ay taas noo, may malasakit, tunay na pagmamahal at paniniwala sa ating Panginoon. 83 OFW party list lang po. OFWs, kayo po ang bida. Ayan, very well said. Sabi ni Len nako. Dichoso, mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay po Ayan. kayo. Mabuhay. Yes, eto pa sabi ni Ray G. Navarro, nawa maging senador din po kayo, Kong. Sabi Oo, niya maraming gano'n. salamat po. Kita mo na? Kuya Ben, Oo. Met, kayo ang mga Magdila witness. Angel. Diba? Si Edna Magdila Santos, nanonood din sa atin. Gayon din kay Cristel Balungkas. And si Michael Cruz, magandang tanghali, no? Gayon din kay Annalie de Guzman, nanonood sa atin. John Ray Gordove, and sabi niya rito, bukod sa mga OFW, ayan, syempre, mga plataforma. Yes. Yan yung inaantabayanan. Si Kyla Turingan na nanonood din sa atin ngayon. Thank you very much for watching. Of course, kay Karen Mendoza Pama and kay Chef Tina. Yun. Hello Maraming din sa salamat inyo. po. Naku, dami. Ha? And 1 Talaga hour naman. is not enough. It's really too Yes. short for It's too short. for all the achievements and the projects. But I'm so happy sa Pamumuno 2025, naging daan po ito para malaman ng ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino natin na tayo po ay nagkakaisa. Iisa lang po ang ating direksyon para sa serbisyo sa ating mga kababayan. Nag-iisa po ang OFW. Yes, diba? lone representative Lone. of the OFW sector. For Pero so many- years po. And first And woman. millions of Filipino Yes. workers. Correct. And first Oo. woman representing the OFW sector kasi puro lalaki yan. Oo nga. And hindi diba, nila alam, no? kererista po ako. Talaga naman. So, anyway. Ayan. So, wag niyo kakalimutan. Again, ha? Number? Ayun. 83 83. OFW party list. Isa lang po ang party list na pwedeng iboto. Pag bumoto po sila ng dalawa, wala na po yun. Isang-isa lang po, pwedeng ihabol ko lang po. Pwede na po ang internet voting by 2025, May 12, 2025. Tayo po ang principal author dito. At ang Is that approved already? tapos na po sa Kongreso, approved na po. Binigyan na po natin ng budget na 645 million ng COMELEC. Nasa Senado po. Pero ganun pa man, gagawin na po ng COMELEC ang pagboto at Yan. canvass through their cellphone and any electronic means. Pinopost po natin sa OFW Party List FB pages natin kung paano po mag-enroll sa internet Pero voting. sa OFWs lang po ito. Para lang po sa Internet. overseas. Yes, overseas. Pati laptop, email, pwede na po. But kung kayo po ay nasa Pilipinas on the day of the voting, kasi sa abroad may 1 month. April 11, ang start, may 1 month hanggang May 12. Pero kung nasa Pilipinas po kayo at nag-enroll kayo 1 month before the voting, pwede po kayong bumoto through your cellphone basta for you have your passport. Pwede po. Yan, Alright. oo. Oo, yung mga kabahagi nating nanunood, yung nasa Hong Kong, Uno Maki, manguna ka na dyan, ha? Sabihin mo, makakaboto kayo via internet. Yes. Okay. So anyway, ngayon po mga kabahagi, I think it's about time to say thank you very much Maraming to salamat our special po. guest for this afternoon. Alas 12 na kasi. Unang babae ring naging guest natin. Unang babae, ha? puro lalaki guest nyo. Oo. Very First. good. The first. Parati akong first. First woman legislator in the OFW sector, lone representative ng OFW sector sa 19th Congress, and first
short-termer. Ngayon, first woman guest ng Pamumuno 2025. Ayan, okay. So, Yes, Congresswoman, thank you very much for your time and we wish you all the best. At hari nawa, yung panalangin ng ating mga OFWs na may pagpatuloy po ninyo ang suporta para sa kanila, nandyan. Tama. At hindi po kayo magsasawa na tumulong sa mga OFWs po natin. Yes. Yeah. Thank At you sa very kanilang much po for pamilya, your time. di Yes, ba? thank you po. At sa And thank kanilang you very much pamilya. for coming. Thank you so much. God is so good. Manalangin lang po tayo sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Sana po prayers, prayers, and prayers. God loves us and God bless us all. Ayun. Maraming Alright. salamat po. Ito po ang ating Pamumuno 2025 dito po sa Radyo Pilipino. Yes, mga kabahagi, kayo po'y aming inaanyayahan. Again, tomorrow, same time, 11 to 12, dito pa rin po sa Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, Ben Paipon, magandang tanghali po sa inyong all. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.